Sabi nga natin ay mission accomplished po tayo. Ika nga ay naipasa ilalim po sa kustudiya po ng Interpol po ang ating dating Pangulo at eventually nga po ay na-turn over po siya sa ICC. Intro lang yon. Na narinig niya si Jane Fajardo ulit na nagsinungaling to ha. Nagsinungaling na naman ulit. Tapos yung narinig nyo na mission accomplished po tayo dahil na-turn over natin si dating Pangulong Duterte sa Interpol at naipadala sa ICC. Ang pangit pakinggan. Para sa akin, para ang sakit, mission accomplished. Ibig sabihin talaga nun, ang sinasabi nga nito noong sa may Senate hearing, hindi talaga nila yon sinabi na biglaan. Talagang ito, matagal nang pinagplanuhan. Mission accomplished. Ang ganitong klaseng mga PNP official natin tapos magsalita ng ganito, parang may iba kayong way na sabihin, pero pag ganitong direct talaga na mission accomplished tayo kasi naipadala natin, parang gano'n na. Napahuli natin sa Interpol si dating Pangulong Duterte at na-deport natin o napakidnap natin papuntang Gano'n na lang para kung pangit napangitan ako sa reaction nitong interview ni sa DGAL ba to, sa RMN Manila. Tapos itong host naman niya, may pagkakunting bias to ha. Papakinggan nyo to maya-maya. At ipapanood ko sa inyo kung paano to mag-interview to yung para kay Jane Fajardo. Pasok mo na yung video. Please subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like na rin ho. Yun po yung guidance po ng ating CPNP na palalahanan yung ating mga pulis at kaming mga commanders, yun naman po yung ginawa po natin at pinalalahanan yung ating mga kapulisan po. General, alam niyo, napansin lang namin, kumakalat kasing video ng mga pulis na, alam ko na explain nyo na to na hindi totoo na umiiyak. Pero may mga nag-cut, then ni-reshare at ginagamit yon na sabihin na, yung mga pulis umiiyak habang hinuhuli yung dating Pangulo. Wala po bang magagawa doon ng PNP para ma-stop yung ganito? Kasi nagkukos din siya ng chaos at nagkukos siya ng pagkakahati-hati. Tama po kayo doon, ma'am. Talagang meron talagang mga tao o grupo na talagang ini-splice ang mga video, binibigyan ng ibang kahulugan. Sabi ko nga, nandun kami mismo, Ma'am Lourdes, alam namin kung ano talaga ang nangyari doon. Hindi siya umiiyak, General? Hindi siya umiiyak? Hindi po talaga, ma'am. Kung nandun po talaga kayo, ma'am, sa sitwasyon na yun, na halos punong-puno po yung holding area na maliit lang po na room. Imagine mo po, mga naka-camouflage po sila, naka-sombrero, mula pa umaga hanggang madaling araw silang na-deploy doon. So talagang yung pagpunas po ng pawis, pagpunas ng forgive the word, yung minsan lumalabas na yung pawis sa ilong mo, talagang pagpapawisan ka po talaga doon. Alam mo, ang naniniwala tayo, sabi ko nga na professional yung ating mga pulis, alam nila kung bakit nandun sila, nagkaroon ng pre-deployment orientation, at yun yung concentration natin. Pero kagaya ng sinabi nyo nga po, yung hindi ba natin ito talaga masasawata, itong paglabas ng mga maling information, yung ating pong anti-cybercrime group ay nagsasagawa na po ng cyber patrolling, patrolling, dinodokumento na po natin ito at may ilan na nga po tayong na-identify na mga nagpapakalat po ng maling balita. Kagaya na nga po nung nabanggit mo kanina na sinasabing mass resignation di umano ng mga pulis, and we found out po based on sa ating pag-iimbestiga na itong ilang mga pulis na kanilang tinukoy ay matagal na pong nag-resign sa serbisyo at ang iba pa nga sa kanila ay nag-migrate na sa ibang bansa, contrary doon sa gustong palabasin ng iba na sila ay nag-resign dahil inaresto ang ating dating Pangulo. So, magfa-file kayo ng kaso sa mga responsable kung sakaling mahuli? Ma-identify, dinodocument na po yan, Ma'am Lourdes, at hayaan natin ang AACG at na magkalap po ng mga ebidensya para suportahan po yung mga posibleng isasampa po nating kaso sa kanila po. General, kumusta ho yung security ni dating Pangulong Duterte? Well, wala po tayong information po dyan. Ang lahat po ay alam natin na nandoon na po siya sa loob po ng detention facility. But I suppose na maganda po yung security po doon na hindi naman po napapabayaan po yung ating dating Pangulo. What I mean, ma'am, yung security detailed kay Pangulong Duterte, kasi nakita natin sa video na pinalayo siya, and I think kakasuhan ba siya for obstruction of justice?
Hindi naman po, ma'am. Sabi nga natin, nire-respeto natin at ginagalang natin yung dedikasyon sa trabaho ng mga security po ng ating Pangulo, ng dating Pangulo. And for your information, ma'am, yung iba po sa kanila ay mga pulis po na sisilbi pa rin pong security sa mga dati nating Pangulo, ay may mga uniform services po yan. At in-explain din po natin sa kanila na kailangan nating ipatupad ang mga batas po ng mga pagkakataon po na yon. At wala po tayong plano na kasuhan pa po sila ng obstruction of justice dahil alam nga natin na ginagawa po nila din yung kanilang trabaho. At the end of the day, sabi nga natin ay mission accomplished po tayo. Ika nga ay naipasa ilalim po sa kustiya po ng Interpol po ang ating dating Pangulo at eventually nga po ay na-turn over po siya sa ICC. Ito na po tayo, lumalaki po at lumalawak yung mga kilos protesta. General, paano po ang inyong ginagawang monitoring dito? Kahapon lang nasa, I don't know, i-correct nyo ako sa numero, ang pinalabas ay nasa 30 to 40,000 etong nagprotesta dyan sa Davao pa lang. Well, yung hayaan natin sa kanila po yun, ma'am, kung yun po yung kanilang estimate. Sa atin po ay iba naman po yung estimate natin diyan. Pero whether tama po sila o kami ang tama pagdating po doon sa estimate, ang importante po ay wala pong nangyaring kaguluhan. Pinayagan po silang i-ere yung kanilang mga personal views and political views. On the part of the PNP po, ang lagi nating sinisiguro dyan, regardless whether pro or against the government po ang mga rally, ang mga protesta, ay the same pa rin po yung security coverage na ibibigay po ng PNP dahil naandyan po ang PNP para siguro din magiging generally peaceful at maayos po yung mga ginagawa pong mga protesta. Dahil yan naman po ay part po ng kanilang Bill of Rights po na magpahayag po ng sentimiento, laban o pabor po sa gobyerno. Kahit po against kay Pangulong Marcos at magkaklas tayo, wala bang ano yon? Wala bang violation yan, General? Well, yun dyan sa sinasabi mo, ma'am, kung ang gagawin po nila ay yung pagtatawag na ng pag-aaklas, pagtatawag na ibagsak ang ating gobyerno, ay papag-aralan natin yan. Baka bordering on inciting to sedition na po yan. Pero hanggat maaari po, ay alam po natin na mainit ang mga pahayag po ngayon at yan po ay nare-respeto on the part na ng ating PNP, ay namomonitor naman po natin. Kabuuhan doon, may napansin kayo sa tanong ng reporter? May pakabayas din. So pagdating kasi sa mga Duterte, ewan ko ba mga media parang pinagkaisahan talaga ang mga Duterte. Pag ako VP Sara, hindi ako mapa-interview sa mga mga media. Hindi naman sila kawalan sa akin. Para sa akin, hindi sila kawalan. Pag ako kunyari VP Sara, hindi sila kawalan eh. Yun pa, gusto ko. Tahimik na lang ako dito magtrabaho. Tahimik na lang ako sa mga gagawin ko. Kasi magpa-interview ako sa inyo. Tapos si Jen Fajardo, Madam, spokesperson. Klaruhin nyo naman na hindi daw yun umiyak. Paano hindi umiyak? Kung sino man nakakuha ng video noon na malapitan, umiyak ho yung mga soft doon na mga babae. Manhid ka lang, bato ka lang ng puso mo kung hindi ka mapaiyak doon sa mga nangyari ng time na yun doon sa Villamor. Tapos sabihin pa sobrang init, nakasombrero nga daw, nakakumuflage kayo. Mainit ka naman talaga yan. Pero yung sinabi niya na hindi na maiwasan na pati ilong daw po pinapawisan na gano'n. Ano yun? Kalabaw. Kalabaw yun, Jane Fajardo. Brigadier General Jane Fajardo. Ano ka na nga eh. Napagsabihan ka na ni Senator Bongo, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagpasinungaling, madam. Pag sa media ka haharap, ang bilis nyo makapagsinungaling. Pero pag sa Senate hearing kayo, para kayong doon na may stapler ang mga bibig nyo. Tapos, ayusin nyo naman magbanggit ng mga letter R. Kaya nga di kayo mapaniwalaan dahil letter R nga lang, hindi nyo mabanggit eh. Nabubulol kayo eh. Pakinggan nyo yung mga sinasabi niya doon. Ibalik niyo yung video tapos pakinggan niyo yung magsalita ng letter R siya. Hindi niya mabanggit. Nabubulol yung dila niya. Bakit kaya nabubulol ang dila niya? Hindi niya mabanggit-banggit ang letter R. Hirap ang dila niya. Tapos, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisinungaling nito. Tapos, yung mga estimate daw na mga nagrarally,
Ang sabi ng reporter na to, nag-interview sa kanya na nasa mga 40,000. Pero sabi niya, kung 40,000 ang tingin nila, di para sa amin. Mayroon din kami sariling bilang kung sino lang tama. Alangan naman yung nag-rally, ako punta na doon sa rally, tapos i-estimate ko to, sabihin ko to na mga 20,000. Paano kung umabot talaga ng 40,000? Sa ganitong panahon ngayon, sa mga rally, asahan nyo na yan, na hindi yan nagrarally lang ng 5 tao, hindi yan nagrarally ng mga 5,000 ngayon. Punta na ang mga tao dyan. Kulang pa yan. Pag itong mangyayari itong sa eleksyon na to, kung dayain nyo pa yan, kumilik, sigurado, sasabog sa puros rally, araw-araw ang Pilipinas. Ang gulo-gulo na, Jane Fajardo ang Pilipinas. Kayong na mga PNP officials dyan. Hindi ko naman sinabi na mag-ano kayo, pero ayusin nyo magsalita, ayusin nyo ng ano, na ipakita sa mga tao talaga hindi kayo one-sided, hindi kayo nasa politika. Nasa politika kayo kahit papaano, kahit tingnan, kahit sa tingnan. Nasa politika kayo. Tapos pag mga kasamahan nyo nagsasalita against sa gobyerno, kaso ka agad. Kayong nagsisinungaling na pabor sa gobyerno at nakikita namin na hindi totoo, walang kaso. Kasi pabor kayo dyan. At kami naman kasi, pag nagsasalita, ayan na, gigipitin ang mga tao ngayon nagsasalita against sa gobyerno. Ano bang nakikita nyo ngayon sa mga tao? Gusto nyo yung manahimik na lang talaga? Tapos kailangan talaga i-control ang mga social media, i-control ang mga fake news. GMA7 nag-fake news ha? Ba't di nyo ipatawag yan? Nag-fake news ang GMA. Naglabas ang statement tuloy ang China na hindi totoong nag-apply si dating Pangulong Duterte ng asylum sa China. At itong GMA7 nag-release yan noong nakaraang linggo. Tapos ang mga sinasabi di umano. Tapos ngayon di kayo mag-imbestiga sa GMA7? Di naman natin maiwasan yan na sabihin talaga na bias kayo pare-parehas. Mga pulis, itong sa mga mainstream media ngayon, nakakahiya naman kayo. Nakikita na natin ang mga pinagagawa nyo sa Senate hearing nung nandoon kayo. Para naman kayong mga maamong aso, maamong tuta doon. Ang mga mukha niya nakaganyan lang. Pero pagka nag-interview, interview nga, ang grabe. Talagang kung ano talaga mga ugali, labas pa rin ang ugali yung mga sinungaling kayo. Grabe. Nakakapanghina talaga ng loob pag nagkikita natin itong klase sa gobyerno natin ngayon. Pag nagsalita ka against sa kanila, gigipitin ka. Pailan ng kaso. Ang daming... di kung pailan yung lahat ng mga kaso nagsalita sa gobyerno, di martial law na talaga. Wala na ba kaming karapatan na magsalita against sa mga pinagagawa nyo? Titingnan na naman namin kayo kahit maling-mali na. Ano bang gusto nyo? Wala talagang pupuna. Dating administrasyon, hindi naman ganito eh. Ilan bang mga fake news din dati na kay dating Pangulong Duterte na hindi man niya, wala siyang pakialam doon. Ang sa kanya, trabaho lang. Kaya nga itong administrasyon na to ngayon, walang nagawa. Kasi, pamantay lang dito sa paligid sa mga tao. Pero pagka, kapalpakan lang nito ginagawa. Pag napalpak na ang mga tao, balikan nila. Kaya wala silang nagawa talaga. Ni isang poste ng tulay, wala pa. Animal talaga naman, grabe. Saan ba talaga tayo pupunta nito? Nakakahiya na tayo sa ibang bansa, pinagpiestahan na tayo. Puro tayo laman sa balita halos araw-araw. Insulto na sa atin. Lalo kami mga OFW, insulto sa amin to. Nahiya kami kung ano talaga ang susunod nitong mangyayari. Lalo pag ganitong nalalapit na eleksyon. Sana man lang matiwasay ang eleksyon. Hindi to si George Garcia na maano sa lang talaga. Malinis lang talaga na eleksyon. Please lang po. Kasi nakikita na natin ngayon kung sino ba talaga ang nagsasalita na. Ang dami na hindi talaga sila sang-ayon to sa gobyerno to. Ang daming palpak na. Kung may palpak, pag-aralan naman nyo na hindi na maulit. Huwag naman yung ang palpak na nga, sige pa din. At kami nakikita namin yan. Sakit sa amin yan. Kaya magsalita talaga kami.
Palpak na eh, sablay-sablay na nga eh. Hindi, anong gagawin natin yan? Pikit mata na lang eh. Puwera na lang din sa mga gustong-gusto sa mga palpak. Di magsama-sama talaga sila. Magsama-sama kayo. Kung mga palpak kayo, sige. Tuloy-tuloy ang palpak. At tuloy-tuloy rin kaming makikita namin yan. Ipupuna rin kami sa inyo.